Sa social media, ito ang mainit na kaganapang tinutukan ng marami ngayong linggo. Sa video, makikitang nakaupo ang isang estudyante na nagtitinda ng sampagita sa harap ng mall. Hanggang sa ang gwardya lumapit at kinausap siya. Hanggang sa hinablot na nito ang sampagita at sinira. At tila pa umakmang sisipain ang estudyante. Pero ang babae, hindi rin nagpatina. Lumaban at inihampas sa gwardya ang natira sa sampagita garland na hawak niya. Dahil sa insidente, na-dismiss sa nasabing mall ang guard at hindi na muna pinapasok ng kanyang agency habang nagsasagawa pa ng investigasyon. Samantala, hati rin ang panig ng mga tao hinggil sa nangyari. Nakumpirma rin na ang estudyante palang inakalang bata nung una, 22 taong gulang na college student na. Sino ang tama at mali? Kaninong pagkukulang ang nagsanhi ng problema? Ang insidenteng ito, magiging inspirasyon natin sa panibagong social experiment. Magkukunwaring isang gwardya ang ating kasabwat na si Luis, habang ang isa pa nating kasabwat na si Roan ang magpapanggap na estudyanteng menor de edad. Di ba sinabi ko sa'yo bawal magtinda dito? Kuya, dali na. Kailangan ko po kasi yung pera. Hindi ko na problema yan. Handa na ang aming mga kamera. Ang una naming itinarget, itong mga motor rider na nakahinto sa gilid ng kalsada. Ito po, 30. Ito po, 40 isa. Ito, lahat po to gawa ko, kuya. Ilan po? Isa lang po. 10 piso. 10 piso po. Hanggang sa dumating na nga ang ating kasabwat na gwardya. Bawal magtinda dito, ha? Ha? Hindi, kuya. Matatapos naman na to, kuya. Yun na, sa'yo baka na magtinda, ne. Wait lang po, kuya. Baka po kasi Bawal bibili po dito. sila, kuya. Ang mga rider nagulat sa komosyon. Pero ang isa sa kanila, nakapukaw ng aming atensyon. Kayo po, kuya. Baka po gusto nyo. Baka lang kita. Hindi, kuya. Bilhin na lang po kayo. Para makalis ka na. Bilhin na lang po kayo. Ito na lang po. Gusto nyo po. Sige na, doon ka na magtinda. Siba na. Kuya, huwag nyo naman po itulak. Ang tigas ng ulo mo. Bawal na kasi dito. Tama na po ang arte. Medyo nainis ko kay guard kasi pinapalis niya yung nagtitinda. Binigyan ko ng pera yung estudyante para umalis na siya para hindi matanggal yung guard. Naawa rin ako sa guardia. Naalala ko rin yung nag-viral nga na gwardiya. Parang naalala ko, parang naulit Masisita ko na rin yung gwardiya Makulit na Kulit mo talaga Pinagsabihan na kita pero paulit-ulit ka pa din pumupunta dito para magtinda. Mas magiging mainit ang susunod na mga eksena. Ulit-ulit ka na lang pumupunta dito. Hindi na. Kunwari itatapon na ng gwardya ang panindang basahan ng estudyante. At ang aming itinarget, grupo ng kabataan na nag-iensayo sa isang parke sa Quezon City. Ate, gusto niyo po basahan? 30 lang po isang tali, tapos ito po 40 isa. Benta ngayong araw Mura lang po. Wala kang dalang pera. Ikaw paulit-ulit ka na sinasabihan. Sige na, doon ka na. Hanggang isang bata ang naglakas loob na sumingit sa usapan. Kuya, dali na. Ay, di pwede mo na lang. Bawal kasi magtinda dito. Ibinuhos na nga ng ating mga kasabwat ang acting. Alam. Ang isang ito, tumindig na at lumapit. Doon mo na itinda sa iba yan. Si kuya naman Nasinundan pa ng isang kabataan. Kuya. Ang kulit ng batang yan. Lagi ko na nga sinasabihan niya na bawal magtinda dito Kuya, nagbebenta lang naman po kasi ako Naiiyak na po. Bebenta ka lang po ng maayos tapos bigla ka pong gaganon. Na po ako sa kanya naaawa po. Tapos parang naiinis na din po ako. Gusto ko lang po siyang i-comfort. Huwag na lang siya dito, doon na lang sa iba. Muli pang umikot ang Good News Team at sa pagkakataong ito, binaliktad naman namin ang eksena. Ano ba, kuya? Huwag mo nga ako inahawakan. Magbebenta lang naman ako Ang estudyante nating kasabwat ang magtataray at lalaban sa paninitan ng gwardya. Ice candy po. Bawal magtinda dito. Kuya, batas ka, kuya. Bebenta lang ice candy. Bawal nga. Hindi nga. Bibili nga yung mga yan. Ate, bili kayo ice candy. Bawal. Ate, Asan please titulo lang. mo, kuya? Mapapagalitan naman ako. Papagalitan ka, Asan titulo mo?
sumunod ka na lang. Bibili na kasi sila, di ba ate, bibili kayo? Ang mga dalagang ito, halatang iritable na sa nakikita. Sa ibang lugar ka na lang. Hindi, wala magbibenta ako kuya, wala magagawa. Hanggang sa ang isa sa mga bata, nagsalita na at nagtanong. Lagi ba kayo dito? Minsan, kasi hindi natsyempuhan eh. Pero, Dito na namin ibinunyag na eksperimento lang ang kanilang nasasaksihan. Isa lang. Nung sinabi ko po na, kuya, bawal po ba? Parang naintindihan ko po siya kasi po, tama naman po yung ginawa niya kasi trabaho niya naman po yun. Salamat po ha sa paglalabas ng inyong saloobin. Balikan natin ang viral video. Hiningi namin ang opinyon ng mga eksperto. May mga bagay na magiging mali dahil hindi mo sinusunod yung tama. In fairness with the security guard, maaring ginagawa niya lang yung trabaho niya as per order ng nasa taas sa kanya. Ang hindi maganda doon ay yung part na sinira, hinila, at saka yung pagsipa niya sa bata. Maaring tama yung ginawa niyang pagpapaalis, pero kung paano niya ginawa ito yung hindi tama. Sa aspeto naman ng batas, Depende kasi natin siya titignan eh. I see the video as incomplete. Hindi natin makita yung buong story. As to the girl, it is a private property, di ba? It is a mall. So, subject to certain protocols. So, kailangan ka rin mag-follow kung ano yung mga sinasabi ng authorities na nandoon. ayon kay Attorney Chelsea Liao Ariza, pasok sa kasong slight physical injury ang ginawa ng gwardya sa estudyante. Kailangan titignan natin gaano ba ka-intense yung physical injury na gawa sa kanya. So, kung hindi naman masyadong malaki talaga, so that may be considered as slight physical injury. Pero ang pansamantalang hindi pagpapapasok sa gwardya ng kanyang agency, In the case of the guards employment, usually kasi ang mga security guards, di ba, they have a security agency. So that means they are not employed directly doon sa mall. So with that, walang illegal dismissal na nangyari kasi wala namang employer-employee relationship between the mall and the guard unless talagang direct employed si guard ng mall. samantala, naglabas na ng pahayag ang parehong kampo ng estudyante at security guard. Gusto ko pong humingi ng sorry sa kanya and at the same time, hindi ko ginusto na matanggal siya sa trabaho. Sinusunod ko lang po yung trabaho ko bilang isang security guard. May pamilya tayo na nag-aaral, kagaya sa amin. Family. Naaawa rin ako. Sa panahon ngayon na ang bawat galaw ng tao pwede nang mapanood ng publiko, maging maingat sa paghusga. Dahil sa likod ng mga drama, may parehong kwento ang bawat isa.